Eto, pag-usapan natin. Pagkatapos kay Cheese, ang pinag-inita naman si Bongo. Pagkatapos ni Bongo, lumutang tong animal na to. Lumutang si Torre. At alam natin, pag lumutang ito, ang isusunod nito si Pastor Kibuloy at ang Duterte. Alam na natin yung kidnapper yan eh. Sabi ni Baste, ay ni Pulong. Di ba? Ang tagal na itong nakapahinga. Ito ata yung multong kausap ni BBM. Nawala ito. Ngayong kalagitnaan ng baho, lumulutang sa ghost projects, kailangan na naman nila ng diversion. Labas, Torre. Another diversion. Sinong kikidnapin nating kasunod? Pambira. Ay, di ako nagsabi nun. Si Pulong ha. Yung Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently. Yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat. Talaga namang kidnapping. Ikaw naman, huwag ka nang asumipsi. Events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan eh. Mga Ano? Mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. So, sino susunod na makikidnap? Wala natin. Sino ay susunod na kikidnapin? Their opinions, pero nagtatanong lang, Brad, ha? Baka ano ka rin eh. Baka pikon ka. Ha? Korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. Kita nyo mga double standard kayo. Pag laban sa inyo, korte. Babanggit kayo ng korte. Nung sinasabi namin padaanin muna sa korte si PRRD, ayaw nyong paharapin. Ganito mga ito. Kaya nga sabi ko, etong mga maiitim na to, etong mga maiitim ang budhi, iniiba-iba lang nila yung salita. Freedom of expression, ginagawa nilang sedition. Yung insertion, ginagawa nilang amendments. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. Yan. Research ka ng research kaya hindi ka makasagot ng dapat nililista mo na yan bago ka in-interview. Ikaw talaga, ano yun, nag-research ka, nag-google ka, RA cheche. Ano sinabi ni Teddy Locsin? Kasi sabi niya, yung ginawa kay PRRD pangingidnap. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. Ayun, so para sa kanya yung RA something na yan ay pinapayagan na i-endorse sa international community ang na-charge. Di ba? Okay? Kasi may counter-argument pa dyan. Hindi lang yan. No? Pero let's assume tama yung argumento mong yan. Ito sasabihin ko sa iyo. Kahit po kailangang isubmit ang ating citizen sa ibang bansa, kailangan dumaan sa korte. Brad, lahat dadaan sa korte. Hindi ka pwedeng basta ka magdi-design, mangingidnap ka, dadalin mo ron. Yan ang hinihingi eh. Dapat pinapunta muna sa korte si PRRD at hayaan ng korte mag-decide kung pwede siyang dalhin doon o hindi. Ang problema sa'yo, minadali mo. Kasi ayaw niyong sumunod sa batas. Ang pinapaniwala niyo, bend the law. Kung tama yung batas na yan sa interpretasyon mo, may kulang pa rin. Bigyan kita ng halimbawa. May nakita kang pinapatay. Nakita mo na. Nakita ng taong bayan. Alam mo, siya pumatay. Kitang-kita mo na. Kailangan pa rin dumaan sa korte. Hindi pwedeng ikaw magbibigay ng sentensya. Ano, ikaw na pulis? Ikaw pa korte? Aba, abusado ka, animal ka. Pagka ganun ang gawain ng isang tao, abusado yan. Kaya nga may check and balance tayo eh. Di ba? Meron tayong legislative, executive, tsaka judicial. So lahat po yan dadaan sa korte. Kaya nga may unaccused is considered innocent until proven guilty. Why? It is very important sa isang demokrasya ang due process, Torre. Yung ginagawa mo na style, yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy, pinasok mo yung nang wala kang tamang search warrant at saka warrant of arrest, pinasok mo yung KOJC. Anong sinabi mo? Nandoon ako, narinig ko yun. Sa harap ko, sinabi mo yun. Papasok kami
sa ayaw o sa gusto nyo, doon na lang kayo saka na lang kayo magreklamo sa korte. Hindi pwedeng ganoon. Parang yan yung mga sinaunang pulis na ugali. Gagawin namin ang gusto namin. Sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi po pwede. 2025 na tayo. Dapat nirespeto due process. Kasi alam mo problema dito. Pwede kang gawan ng kwento eh. Tapos pag ginawan ka ng kwento, even now, magkapatid ang SILG tsaka ombudsman. Ang senador, kakuntsaba rin ng presidente, yung Senate President. Pinsan niya ang House Speaker. Hawak na nila. Pag ginawan ka ng kwento at pina-issue mo sa ICC na padala doon, basta mo na lang papadala, di tapos ka na. Nagamit mo para sa kalaban mo sa politika. Hindi ganoon. Bago mo dalhin sa ICC, padaanin mo sa korte. Huwag niyong kaming niloloko. Hindi kami loko-loko katulad nyo. So I don't think that Ted Boy Kasi pag hindi to sinagot ng korte, maraming makikidnap sa ating mga Pilipino. May kasunod pa to. Kaya dapat gawa ng paraan to ng korte. Lahat ng bagay dapat dumaan sa due process, dumaan sa korte. Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Yes. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko meron parang may conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, Or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial. Si Pastor Kibuloy naman ngayon, di ba? Nakikita nyo na. Yan ang taktika nila. Unituro. Idadivert nila na idadivert. Lumayo lang tayo sa issue ng ghost projects. Yan po yun. Kaya kaduda-duda, biglang lumutang to. Oo. Papasok ang Monday. Yan ang magiging issue nila. Yan ang magiging topic. Balik na naman kay Pastor Kibuloy. Trial court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya. Dun sa... Hindi nyo inaresto si Pastor Kibuloy. Huwag mong ibahin. Sumuko si Pastor Kibuloy sa ISAF. Hello, naalala mo yun? Huwag mo kaming lolokohin kasi nandoon ako eh. At alam ko yung unang interview mo. Hindi ko lang alam kung na-save to pero hihingin ko to doon sa ating mga kapatiran na nasa media. Tulala ka. That night, nang sumuko si Pastor Kibuloy, hindi mo alam ang nangyari. Hindi mo alam kung nasan. Basta nabalitaan mong sumuko. Nasa interview mo yon. Nalaman mo na lang noong may lumabas ng pictures kasama si Abalos. Tapos kinabukasan may statement ka na naaresto. Hindi mo naaresto si Pastor Kibuloy. You are a failure considering you have 5,000 policemen inside KOJC for 16 days. You still failed. Ang masakit noon sa ISAP sumuko, hindi sa iyo. Masakit, no? Masakit pag failure, di ba? I'm going. Pupunta po ako at magte-testimony laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung anong i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi niyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang sa loobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho at ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Yan. Sa akin lang, Torre, sana wag kang aalis ng bansa sa 2028. At sana, yung mga sinasabi mo, panindigan mo, sabihin mo pa rin sa 2028. Pag presidente na si BP Sara, wag kang tatakas, wag kang babalimbing, wag kang magkakasakit. Ha? Kasi si Tambi may sakit na rin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Eto pa next.
Tinutokso kayo, General ito. Torre, ni ano eh. Ito pa, ito. Maganda tong ano, nabudol siya ni Bongbong Marcos. Ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? Si Trillanes. Gusto talaga maging relevant, no? I mean, nakita nyo na kung anong klaseng utak meron si Trillanes. Siya daw magiging VP. Sige, good luck. Pustahan tayo kung sinong makakalaban nitong Vice President na katandem ni VP Sara. Kung ito lang, baka hindi umabot sa 5% ang boto nitong animal. It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Alam nyo, well, ang totoo, hindi ako sanay sa walang ginagawa. Pero it's really a big relief. Nang ma-relieve ay na-relief, may relief na dumating. Ayun, may relief. No, may natanggap si Torre. Kaya ka lumabas. So, para makisali ka sa mga unituro. Sino ituturo mo? Si Pastor Kibuloy. Sinong kikidnapin? Nagtatanong lang naman. Di kita pinagbibintangan. Si Bato. Makikisali to. Ay, sali sa diversion to. Din. Pero, ayun na. Parang marami ng time, maraming oras para sa mga ibang gagawin. Anong mga ginagawa niyo, sir? Yeah. So, since August 26. Naka-leave pa lang naman si sir. Oo, August 26 to October 31 natang leave ni sir eh. Yeah. For one, may mga family business na inaasikaso. So, contractor ka na rin. Anong proyekto binigay sa'yo? Ghost projects? Hindi, tatanong lang may business. Timpayaman. So, I'm trying to immerse again myself sa mga ginagawa ng pamilya. Pero sir, syempre nandyan pa rin yung question na offer about dun sa position sa government. So I wonder, may update na po ba kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Di ba tinanggal to? Sinibak to na PNP chief. Pero sabi, meron kasing papatrabaho sa kanya. May magandang offer. Ililipat siya sa magandang posisyon. Meron na ba? Yan ang tinatanong ng reporter. Tingnan nyo ano sagot ni ito. Naku, wala po. Wala po. Nabudol ka rin. Welcome. Welcome sa mga loyalistang tanga. Budol lang animal. Po talaga. There's kasi una-una nakalive ako kaya most probably we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. Kasi syempre ang curious kami. Baka meron bigay sa'yo kung sino ulit papadukot. General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for... Yan ang maganda. Lumutang siya at malaki ang problema sa ghost projects, di ba? Ang tanong, ano ang magiging papel nito sa diversion? Sigurado yan. Hindi ito bibigyan ng trabaho para talagang mag-imbestiga. Ang gagawin nito, diversion. Yan ang gobyerno ngayon. Diversion. Basta hindi makarating sa mastermind. Tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo ang ipapatrabaho ditong diversion? Infrastructure. So I wonder, hindi po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang ICI na and they're going full steam. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I will... I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case. Kasi meron namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC. Kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members individually.
Pag ma-dismiss yun, Hindi ganon. Sinisisi na naman. Kasalanan naman ng KOJC. Madumi sila, malinis ka. Maitim sila, maputi ka. Wow, may ganon. Brad, maraming nasaktan sa loob, sir. Nakita namin yun. Na-video ko yun. Nasa live namin yun. Huwag nyo kaming lokohin. Maraming nasaktan doon. Pambihira. Armado yung mga pulis mo, sinasaktan yung ano. Ba? Huwag mo ibaling na naman na didemand. Natural. Babay, may sinaktan ka ba ron? Wala namang ginagawa. Naglalabas lang ng saloobin. Hindi naman nananakit. Di ba? Masama ba yun? Wala na ba tayong freedom of speech? Ano ba tayo? Komunista na? Kita na. Ang dami naming naka-live doon. Nakita ng buong Pilipinas yun. Daming nasaktan. Nakatumba na nga. Sinisipa pa eh. Gusto mo hanapin ko yung video? Sabihin mo lang. Lalabas namin yun para madali naman kaming kausap. Natumba na. Tinatadyakan pa. kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko uli. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At ito nga, nakita ko na may pangatlong case na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso na i-file nung... Tingnan mo yung kasong final mo? Ha? Kila Banat Bay? Kila, dismiss. Diba? Kila ka Eric? O, dismiss. Diba? Banggitin mo dyan. Banggitin mo. Sige. Ikaw ngayon ang makakasuhan. Dismiss na yun eh. Dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. So pare-parehong cases. Okay. Oo. Sinabi na ni General Torre kanina na siya ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa fund run niya. Literal na, Pinapaalala takbo. namin sa Laguna to. Pero tinutukso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? Nasagot na yan. So, baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. Galagad eh. So, Di ba? Saglit lang siya naging PNP chief na si Baco. May impeach ka talaga. baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So, I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna. At, Fun run muna. No? Fun run. Pandron na lang muna para makapagdag... Sipin mo magsasama sila ni Risa. Bagay kayo. Marami kayong common denominator ni Risa. Marami. Sa bagay, kakatakot kalabang kayo sa eleksyon. Imagine niyo Risa tandem and Torre. Desperado mga animal. Alam nila talagang wala silang patutunguhan. I mean, sino? Dati ang pambato ni Bongbong, si Tambi. Wala na. Sino pa? Sinong kakalabang kay Sara? Wala. Wala na silang pag-asa na hindi manalo si BP Sara sa 2028. Kaya ang talagang pwede na lang nilang gawin kay Sara ay patayin, na wag naman sana nilang gawin, or kasuhan, pa-impeach. Pero kung legal na eleksyon, yung walang Garcia effect, malabo. Sino? Sige, si Torre, Risa, Tambi, Tulpo. Ewan ko sa inyo. At next, kaya naman, sabi ko, talagang wala nang patutunguhan tong investigasyon. Di ba? Investigasyon, may ghost projects, tapos, ang kinakausap ni Bongbong Marcos, ghost din. Sabi niya, PBBM nakakausap ang ama. I might creep people out but I have long conversations with my father still. Okay, I mean, I think what did my dad do, it was a similar situation that I saw my father in, and what did he do? Alam nyo, eto si Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko lang, malubha na ito. Malubha. Baka ito malapit ng maganon, matigok. Kasi hindi po threat yan, hindi po threat. Yan po ang katangian. Hindi ako naniniwala dito. Okay? Maliwanagin ko lang, hindi po ako naniniwala dito. Pero maraming nagsasabi na pag nakakausap mo na daw yung nang madalas, yung iyong yumaong sinusundo ka na. Yun nasabi Hindi ko, hindi po yan pinapaniwalaan sa aming reliyon, no? Pero yan ang sabi ko, Choli.
Parang sinusundo na siya ng tatay niya. Kasi madalas na sila mag-usap. That is not normal. Na hindi ka makatulog dahil kausap mo parati yung tatay mo. Yung tatay mo matagal nang patay. Pambihira. Sundot yan. Ay, sundot. Sundo na yan. Baka sinusundot ka na. Oy, tumigil ka na. Kanakaw. Dinaig mo ko, animal. Baka ganon. Sunduin na kita. Tatandaan natin, kayo man ang hustisya dito sa mundo, may hustisya sa langit. Yung ginagawa nyo magpinsan ngayon, may problema tayo sa ghost projects, pinaasa nyo pa sa iba. Yung mga tumulong sa inyo like Duterte, Pastor Kibuloy, BP Sara, at marami pang iba, Chavit Singson, instead na hindi nyo trinaydor pa ninyo. Obviously, kitang-kita ng taong bayan, yung tatay mo hindi maililibing sa libingan ng bayani kung hindi kay PRRD. Yung tatay, ikaw hindi ka makakabalik. You will never become a president kung wala kay BP Sara. Alam mo yan, alam ng pamilya mo yan. Ang hindi lang nakakaalam niyan si Trillanes. Talaga may trililing na yun si Trillanes no? Pero pag ganito na ang presidente natin, parang sabi nga ni Kiko Barsaga, masahol pa sa adik. So, ewan ko, kayo mag-decide. Pakilagay nyo dyan sa comment section. Yan ba ay, ano ba sinasabi nila doon? Pangitain na sinusundo na at may malubang kalagayan si Bongbong Marcos at sinusundo na ng kanyang tatay. I don't know. Basta ako, sa aking paniwala, hindi po ako naniniwala sa mga sundo-sundo na gano'n. No? In-explain ko lang dahil narinig ko yan na pag grabe na kagahaman ang ginawa sa taong bayan, dumarating din sa point ng tao, kahit ikaw po ay hindi Kristiyano at ikaw hindi makadiyos, makokonsensya ka. And then you will talk to these entities. No? But kayo po mag-decide kung grabehan na ba. As for me, grabe ang ginawa nitong magpinsan sa Pilipinas. Daming namamatay sa lunod, sila sa karangyaan. Yung dating Pangulo na nilinis ang kalsada sa mga adik tsaka sa komunista, pinakidnap. Di umano. You deserve it. Yan na sitwasyon mo. Hindi ka makatulog, kausap ang tatay. Wag naman sana na ayan na, sundo niya.